Previously on Cebu Ghost Hunter. Yan. Tumigil yung video natin, hindi natuloy. So, meron ng mga sabi-sabi na meron daw mga nakikitang mga aparisyon at mga multo o elemento sa loob ng abandonadong mansyon na ito. Meron kaming mga guest dito na nasa likod ko. Turuan natin sila kung ano yung tamang proseso paranormal investigation or ghost hunting. Habang nag-umpisa pa lang kaming libutin, ay parang merong isang orb. Dead end na. So dyan, huminto kusa yung video recording natin. First time ko dito, bro. Parang natakot talaga ako dito. May nakatingin. Okay. Sige. Parang babae siya. Okay. So yun mga ka-hunters, wala masyadong paramdam. Ngunit meron tayong fluctuation sa ating EMF. Lipat kami. Which is, ito may naramdaman naman talaga yung mga guests natin gamit yung kanilang sense. Ngunit sa ating mga equipments is yung EMF lang ang nag-fluctuate. So ito, diretso na tayo na gamitin yung mga equipment. Yan, malaking hall to na parte ng ng room. Yan. At habang abala sila sa pag-deploy ng mga equipments, ay napagdesisyonan ko na suyurin muna o ikutin ang bawat sulok o mga kwarto sa loob ng abandonadong mansyon na ito. Napakaraming kwarto dito sa loob ng abandonadong mansyon na ito na puros na abandonado. Okay, so mga ka-hunters, na set up na natin yung ating mga equipments. So nandito kami ngayon sa parang hall ng itong mansion na to. So nandito ang ating mga idol natin ng mga guests, and mga witness natin. Yan. So start natin, communicate. Merong music box o coffin dito sa gilid. Ito is ang EMF. May 3 bola doon ng mga flashballs. Kung meron mang gustong fluctuation, lapit ka pa dyan. Ikaw ba yan na gustong makipag-communicate?
Pagkatapos kong tinanong kung siya ba yan na gusto kong makipag-communicate, ay napagdesisyonan namin pagkatapos ng 5 minuto na ilipat ang mga flashballs dito sa kaliwang bahagi ng abandonadong mansyon na ito. Okay, another 5 minutes. Nga ba espiritu nga ganahan makipag-communicate? Fluctuation. Okay, kung ikaw na ganahan makipag-communicate, pwede nimo ipaabot sa red. Ngayon, makikita natin sa video na merong nadidetect na enerhiya sa paligid ang ating equipment o yung EMF. Pag-usa sa mga equipment, pasigaa. Pag-usa atong mga bola. At ngayon dito mga ka-hunters, dahil medyo matagal na yung response at fast forward ko na lang, ito ang kasunod na nangyari. Okay, wala na ni hunong ang fluctuation. Time check. 12:10. Alas 12 na sa kadlawon. Okay. Wow. Kusuga eh. Ang dahil sa ganitong pangyayari, malalaman natin at masasabi ko na meron talagang nadidetect na energy o spirit dito sa paligid gamit yung EMF namin. Dito masasabi ko talaga na active o nakikipag-communicate talaga yung spirit sa amin. Tinatanong namin kung pwede ka bang lumapit o pwede mo bang ipakita o iparamdam sa amin ang iyong presensya na nandito ka lang sa paligid. Kaya yan yung nangyayari sa aming EMF. Nadidetect niya yung enerhiya o energy ng spirit na nasa malapit lang. Pabtagpo ah. Okay, thank you. At dito mga ka-hunter sa aming spirit box session ay medyo nakakatakot na yung pangyayari. Pagmastang mabuti. Umilaw ang aming flashball. Kuha ninyo. Okay, flashball, umilaw. Pila ka flashball ni siga? Usara? Usara. At dito mga ka-hunters, sa pangalawang pagkakataon, umilaw na naman ang flashball. Usa ba ninyo ang napasiga atong flashball? Nung tinanong ko kung ikaw ba ang nagpailaw ng flashball o isa ba sa inyo ang nagpailaw ng flashball, at yun, umilaw ito. Flashball natin, tingnan natin dito kung meron ba nagpapailaw. Pakispot nga. Okay, walang tao dito. Dire, kilid. Walang tao dyan. Mga ka-hunters, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway napatunayan namin na itong sabi-sabi nila dito sa abandonadong mansyon dito sa Naga, Cebu ay aming pinatunayan o gamit ang aming mga equipments ay napatunayan namin na itong lugar na ito ay pinamumugaran ng mga ligaw na espiritu. Hanggang sa susunod na video mga ka-hunters, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa Cebu Ghost Hunters.